O bakit hindi yan harassment? Unang-una, wala pong ebidensya na napapakita sila na ako'y may kahit anong kinalaman sa Pogo. Anong sinasabi nila? Sinamahan ko daw yung Kasiong para nga humingi ng gives. Yung pagkakataon na bayaran yung pagkakautang dahil na-dispalkuhan ang kumpanya ng Lucky South na gives. Ni hindi man lang ako nakiusap para sa lisensya, no? O, anong connection ko dyan sa Pogo? Pangalawa, hindi nga kinakailangan ng lisensya ng Pogo noong mga panahon na yon dahil meron pa siyang lisensya. Legal siya. Na yung pangalan ko ay isinama ng Secretary of Justice, ng aking mabuting kaibigan na si Boying Rimulya, sa isang Immigration Lookout Bulletin. Ano ba itong Immigration Lookout Bulletin? Ibig sabihin nito, pag ikaw ay tatangkang umalis ng Pilipinas, magbibigay alam sa mga kinakakulan at sa mga otoridad. Dahil daw, ako daw ay isa sa mga persons of interest na iniimbestigahan pagdating sa Lucky South. Well, alam niyo po, tingin ko po ito ay isang persecution, isang panunupil. Dahil ako po ay napaka-ingay na kritiko ng gobyerno na humihingi ng kasagutan kay Presidente sa katanungang, adik ka ba? Dahil unang-una, si Presidente Duterte nagsabi, may kilala akong kandidato para Presidente noong ako'y mayor sa Davao na nagpupunta ng Davao at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pagkatapos, nung maisog rally na last January sa Davao, sinabi na niya, yan ay ang ating Presidenteng Bongbong Marcos Jr. Matapos yan, nandyan si Agent Morales na noong 2012, medyo kasabay noong panahon na naging mag-un si Cathy Binag at saka si Congressman Tony Boy Florendo, ay meron daw confidential agent na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating Presidente. Sinundan pa yan ng mga sinasabi ni dating Senator Nicky Cosseteng na dahil pareho silang alta at umiikot sa parehong sosyedad, alam nila na as a matter of general information na gumagamit ng gamot na pinagbabawal ang ating Presidente. And then, haya na ang hagupit ng video, the Pulboronic video presented by Maharlika Boljakera, na ang balita ko po ay fully authenticated. Bukod pa doon sa ginawa ko authentication na ginagamit yung computer app na Deepware. At siyempre, lumabas nga yung testimonya ni Cathy Binag. Kung kayo may dudal pa doon sa video, ngayon merong eyewitness na hindi napresenta ni Agent Morales. Ito siya ay eyewitness na 5 beses niyang nakita ang Presidente gumagamit ng pulburon over a period of 10 years. Hindi lang yun. Abay, na-shock ako. Dahil ang sabi pa niya, nung una niyang na-meet ang ating First Lady Lam, inoffer pa siya ng pulburon. At nung sabi niya, hindi ako gumagamit yan, medyo nataranta. Ano ginagawa mo rito? Ayan. At kahapon, doon naman sa programa ni Lorraine Badoy, sinabi rin ni Cathy Binag, hindi lang ang Presidente, hindi lang ang First Lady, pati pa raw si Congressman Sandro Marcos ay nakita niyang gumamit ng pulburonic. Di ba ako ang pinakamaingay dito sa Pilipinas, sa maisog, na dapat panindigan ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At dahil ang pagiging bangag ay makakaapekto sa desisyon kung tayo bilang mga Pilipino ay mamamatay sa gera na wala naman tayong interes, dapat malaman na natin ang tunay na estado ng pag-iisip ng Pangulo. O bakit hindi yan harassment? Unang-una, wala pong ebidensya na napapakita sila na ako'y may kahit anong kinalaman sa Pogo. Anong sinasabi nila? Sinamahan ko daw yung Kasiong para nga humingi ng gives. Yung pagkakataon na bayaran yung pagkakautang dahil na-dispalkuhan ang kumpanya ng Lucky South na gives. Ni hindi man lang ako nakiusap para sa lisensya, no? Anong connection ko dyan sa Pogo? Pangalawa, hindi nga kinakailangan ng lisensya ng Pogo noong mga panahon na yon dahil meron pa siyang lisensya. Legal siya. At pangatlo, 1 taon ko na mahigit nakakilala si Kasiong na whirlwind. At 2 weeks after nung meeting sa PAGCOR, nagkaroon nga ng kaso. At ako ang pumasok na abogado sa Court of Appeals, sa Regional Trial Court, at saka sa Metropolitan Trial Court para po sa whirlwind. At ang relasyon lang ng whirlwind at Lucky South, sila ang nagpapaupa at nagbibigay ng serbisyo sa Lucky South. Yung pugante raw sa Baguio na bahay. Well, ano naman kinalaman ko doon? Meron mang umupa na babae, meron namang papel na siya ay legal sa Pilipinas,
na kapag ikaw kasi nakakuha ng Alien Certificate of Registration, pasado ka rin sa NBI clearance. So wala siyang kahit anong krimen. At hanggang ngayon naman, walang krimen yung babaeng yon. Malay ko ba na meron palang pugante siyang patitira doon sa bahay na yun? O di ba? Pero sabihin na nga natin yung pinagpipilitan nila na ako daw ay nag-abogado sa Lucky South. Ang tanong, ano ngayon? Kasalanan bang mag-abogado? Hindi ba ang sabi ng Korte Suprema, pati yung mga pinakakarumal-dumal na kriminal, dapat meron silang abogado. Dahil ang mga abogado, ang kanilang obligasyon, ang aming trabaho ay masiguro na lahat ng karapatan ng lahat ng mga mamamayan at tao sa teritoryo ng Pilipinas ay nare-respeto at pinapatupad ang karapatan. Kung wala talaga akong ties sa mga pogo, at sabihin na natin may ties ako, wala namang criminal act na ina-attribute sa akin. Alam mo, napakadelikado yung ginawa nila na kung totoo yung sinasabi nila na ako'y nag-abogado sa Lucky South, may pananagutan ako. Nako, baka wala na pong mag-abuga siya kung ganyan ang kanyang gagawin nilang attitude. No? Dahil nga po, sabi ko nga, karapatan ng lahat na magkaroon ng abogado ng ganon, sa ganon, maprotektahan ang kanilang mga karapatan. Nasa ng ebidensya. Tapos ngayon, hahadlangan nila aking pagbabiyahe. Alam na alam nila na international lawyer ako. Meron nga ako mga ongoing na arbitration ngayon. So, ihahassle nila ako sa airport. Huwag po kayo mag-alala. Nagkaroon na po ng desisyon ng ating Korte Suprema na kapag immigration lookout bulletin lang ang in-issue, hindi po yan sapat para masupil ang kalayaan ng pagbabiyahe. Tanging hukuman lang po ang po pwede mag-issue ng provisional hold departure order hanggang wala pa pong kaso na naisasampa. So, pwede pa rin po ako magbiyahe, kaya lang po pwede ko ma-miss ang flight ko dahil po pwede nilang patagalin yung proseso at maiwan ako ng flight. Kaya naman po ako nagsasabi na panunupil yan. Wala kasing ebidensya na nagdidikit sa akin sa Pogo. Pangalawa, wala naman pong ebidensya na nagpapakita na yung legal na Pogo, renade kasi yon, wala namang operation, ay merong illegal na activities. Hanggang ngayon po, isang kaso lang po na torture ang naisampa laban sa 2 Tsino. Pero wala naman po ibang kaso na sinasampa ang PAOK. Abay, kailan pa sila magsasampa? June pa yung raid na yan. June, July, August na. Wala naman silang kahit anong naisasampa. So nasa na ang illegal na gawain? Kung tutuusin, sila nga ang gumawa ng illegal. Kasi nung una nilang linusob yaang Lucky South sa Porac, abay, binawi pala ng judge yung kanyang search warrant. So nung unang 3 araw, illegal search at illegal entry ang ginawa nila. Tapos niyan, nakakuha nga sila ng bagong search warrant sa Pampanga naman. Mantakin nyo, 49 buildings, ni isa walang mention dun sa search warrant.